Buenas noches, damas y caballeros. Mukhang tama yung vlog natin kanina, galing from with materials coming from our sources sa DPWH na meron nga talagang 2.5 billion properties si the late Yusek DPWH Yusek Catalina Cabral dyan sa Corinthian Gardens and other prime subdivision dito sa Metro Manila o dyan sa Metro Manila. Andito pala ako sa Zamboanga. At ah, hindi lang dyan, na sabi pa ng mga sources natin, meron din siyang properties all over the country, including Baguio. At ngayon, lumalabas, kanya pala ito. Pero binenta na sa isang kongresista na supposedly kapartner niya or front niya sa mga katiwalian nila. Itong dating Holiday Inn Hotel sa Baguio na ngayon ay nakapangalan ng Ion Hotel. Ion Hotel. Kanya pala yan. Ha? At recently lang binenta niya yan kay Congressman ah, ng Cordillera na si Eric Yap. Si Eric Yap na nakasuhan na rin sa involvement niya dyan sa flood control anomalies. Ha? So ito, sila pala magka-partner dito sa hotel na ito na alam naman natin, three-star hotel ito, Holiday Inn. Ang class-class nito ha, imagine mo yan. Imagine mo yan kay Kwan yan, kay Cabral, ha? Kay Undersecretary Cabral. Ang ganda niya na, ganda niya na. O yan. At sabi pa ng source natin, tinitingnan na rin ng government agencies ang itong property kasi ito talaga ha. Pwede nila kunin ito kasi kung nakapangalan ito either sa kanya or kay Yap na ngayon, mapupunta talaga ito sa gobyerno. Kahit exchange ownership pa siya. Ha? Yan, no? Yan ang mga pictures ng kwano ng Holiday Inn, ha? Na ngayon Ion Hotel sa Baguio, ha? Wow, ganda niya na. Ganda niya na. So diyan siya nag-check-in. Kaya pala ang dali-dali niya mag-check-in diyan dahil kanya pala 'yan. At ah, diyan siya nag-check-in. After nag-check-in siya diyan, kumain sila. And then yun, pinadala na niya yung driver niya doon sa Benguet area na kung saan nagpakamatay siya. Di umano. Ha? O yan, ang gaganda-ganda, di ba? Grabe. Ngayon, paano pa ma-enjoy niya yan, kwan na yan? Yaman na yan. Ha? Sipin mo yan? Three-star hotel, Baguio. Ito mga kwanit kasi ito, mga nagpo-post ng mga picture sa hotel na yan. So, yan ha. So, grabe to ha. So, yan siguro aabot rin yan 1 billion or more. Ha? Aabot rin yan 1 billion na hotel na yan. So ngayon tinitingnan na ng mga investigador, ano ba nangyari diyan sa hotel at bakit ka galing diyan sa hotel nagpakamatay siya. ha? Sinong kausap niya diyan? Ano ba 'yan? May kontrata ba sila o ano? Pero ano sabi ng source natin, kay Cabral talaga ito at recently binenta kay Congressman Eric Yap. At itong si Congressman Eric Yap ay is also in the eye of the storm at
lumalabas na may partnership talaga silang dalawa. At hindi lang yan. Ha? Ito rin si Eric Yap na Appropriations Committee Chair during the time of President Duterte. Siya ang Appropriations Committee Chair. Samantala, si former Speaker Martin Romualdez ay Majority Leader. Number 3 official after kay Speaker Alan Peter Velasco. Alan Velasco. So nakikita nyo yung link nila, Cabral, Eric Yap, and Pulong Duterte. So ngayon, ang tanong, anong kaya kinalaman ni Pulong sa suicide or killing or killing ni Cabral? Kasi pwede rin anggulo dito tingnan kung may nanakot ba kay Cabral. May nanakot ba sa pamilya ni Cabral? Either yun nga ang tumulak sa kanya or yung nag-threaten sa pamilya niya ang nag-push sa kanya para to take her own life, para mag-suicide. So sino man yung kumeron man, kumeron man. Although the authorities should look into this closely. Kung meron man nag-threaten sa kanya, it could only be a very powerful person na talagang may rason para matakot si Cabral. So, sino kaya? Ha? Sino kaya? Ha? Si Kwan kaya? Si Eric Yap kaya pumunta diyan si Cabral o malay natin baka si Pulong Duterte na natatakot na isama yung madrag yung pangalan niya dito sa issue na ito. Ha? O yan. So, yan ang kwan ngayon. Meron lang update nabasa ko. Mamaya, iba-vlog natin yan. Ha? Iba-vlog natin yan. So, yan ang development dito ngayon. So, itong si Kwan, hinanap ko lang yung note ng VAT team. Itong si sandali. Andun pala sa Kwan. Sandali. Check ko. Sa isang file ko pa. Kwan na kasi. Ha? So, ito kasi si Eric Yap, di umano ay may partnership kay Pulong Duterte dito sa rock netting anomaly dyan sa Baguio. Ha? At 36 billion ang halaga. Ito yung mga nakikita nyo na mga rock netting na nilalagay nila sa mga gilid ng mga bangin na overpriced pala ito. Parang ito yung mga traffic lights or traffic stud na nilagay nila Jinky Luistro sa Batangas. So, itong si Eric Yap at si Pulong Duterte ay na-link sa 36 billion rock netting project sa Baguio and other parts of the country. Kaya naimbitahan na si Pulong Duterte ng Committee on Independent Commission for Infrastructure. At ito rin si Cabral ay supposed partner ni Eric Yap. So kung partner siya ni Eric Yap,
may kinalaman siya dito sa kwan. May kinalaman siya dito sa sandali hinahanap ko yung note yung note ng VAT team. Ah, so ka-partner ni ah, ka-partner ni Cabral itong si Eric Yap, at kung ka-partner ni Eric Yap itong ah, si Pulong sa rock netting, then ano to, triumvirate? Unholy Trinity, nilang tatlo. At kung Unholy Trinity ito, ha? Kasi ite-trace mo parati, hindi naman tayo criminologist or crime investigator. Pero usually ang mga pulis, kung tinitingnan nila, lalo na yung suicide, tinetrace nila what happened within the last 24 hours or what happened within the last week or the last month bago nag-suicide ang isang tao. So, tinitingnan nila usually kung saan nanggaling ito, sinong kausap nito. Kaya nga sabi natin, very important makuha yung cellphone. At napakabobo talaga yung mga bata ni PNP Chief Nartates at bata ni John Vic Remulla na tinurn over na yung cellphone sa pamilya. Ang problema pa ngayon kiniklaim naman ng asawa, wala sa kanya yung cellphone. So, ang tanong dito, sino bang kausap ni Cabral? Si Eric Yap ba? Si Pulong Duterte ba? Natatakot ba si Eric Yap? Natatakot ba si Pulong na isuplong sila? Mag-turn state witness laban sa kanila? Si Cabral na ipit na dito sa flood control infrastructure anomalies. Madadagdag pa itong 36 billion rock netting anomaly. So, pine-pressure kaya nila si Cabral or kaya is this the result of a business deal gone bad? Baka gusto na umalis ng bansa si Cabral at kinokolekt, baka hindi pa na fully paid nitong si Yap, o baka itong si Yap ka-partner ni Pulong, at nagalit na si Cabral at nakita niya no way out na siya, hindi na siya makalabas ng bansa, kaya nag-suicide na siya. So this issue is really complicated, at dapat yung otoridad should also look into this. Yung ownership ni Cabral in partnership di umano kay Eric Yap dito sa Ion Hotel. I think whatever happened, whatever forced her to commit suicide has something to do with this hotel, or has something to do with kasi galing siya dyan bago siya nagpakamatay. Hotel niya, dating hotel niya. Ang question, nabayaran na ba siya? Ano bang, nagka-problema ba sila sa sale ng hotel na yan? At bakit, kasi matagal na yan, July pa yan problema ng flood control, bakit hindi nag-suicide si Cabral? Kung kailan pumunta pa siya sa hotel niya o dating hotel niya, ngayon kay Eric Yap na, o baka kasama rin si Pulong, partner nila. Ngayon saka nag-suicide si Cabral after leaving the hotel. So these are very crucial issues that must be answered. And the authorities should answer this. So sige po, hanggang dyan lang po muna tayo. We will be giving you more updates on this issue as the news progresses. So hanggang dyan lang muna tayo dito sa pre-recorded vlog natin kasi medyo busy tayo dito sa mga business meetings sa Zamboanga. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.